At meron po tayong pag-uusapan ngayon tungkol na naman po ito dito sa lungsod ng Maynila. At dito sa mga kumakalat na survey. Dito kahapon ko lang na unang nakita itong survey at itong balita na lubos na pinagtatakahan ko eh. Dahil naglabas ng isang survey dito sa social media na pinagmamalaki di umano ng mga kaalyado nito ni Mayora na dikit na daw ang laban nila ni Isko Moreno dyan sa lungsod ng Maynila. Ano ba to? Totoo ba to? Nagbabalakas lang tayo ng loob. Sinasabi ko na sa inyo, ilang ulit ko nang sinasabi sa inyo na malabo ba sa sabaw ng pusit na dumikit ito si Mayor Lacuna sa survey dito. Mas didikit pa nga siguro itong si Sam Versosa kaysa rito kaya Mayora eh. Kasi yung mga ginagawa ngayon ni Mayora, ang daming mga sablay, lalo na sa mga mga nakapaligid sa kanya. O panayang kwento, kinukwento nila na malakas na si Mayora, dumidikit na. Ibig sabihin ng dumidikit, kayo na po ang nagpatotoo na nung nakaraan, tambak talaga ito sa survey. Di ba kayo na lang siguro ang nagpadikit? Dahil masyado yung gustong talagang ipanalo itong si Mayora ulit o ma-re-elect ulit. Kung ano-ano ng mga kababalaghan ang lumalabas sa social media. Nakita nyo naman po ang mga survey ni Isko Moreno kahit na dito sa mga Okta Research, lahat yan. Naku po, nangunguna talaga si Isko at landslide. At kung sasabihin natin na dumikit, malabo pa po sa sabaw ng pusit yan. Kaya tatandaan nyo po, malabo pa po sa sabaw ng pusit yan dahil tayo po'y laman ng lansangan. Laman tayo ng lansangan ng lungsod ng Maynila. Kaya alam natin kung sino talaga ang tunay na malakas dyan sa lungsod ng Maynila. Di ba? Huwag nating lituhin yung mga tao. Kahit na naman lituhin natin, na malilito tao eh. Alam na rin po ng tao yan. Kasi po alam nyo po ayan ang unang-una kong sinabi lagi sa mga vlog ko na dapat yung mga ginagawa nyo ngayon dapat nung unang araw nyo pa lang na umupo bilang mayor ng Maynila dapat nagtrabaho na kayo na nagtrabaho. Kasi pinakita nyo lang po yung mga ganitong mga proyekto na may ginagawa tayo noong nag-declare na itong si Moreno na tatakbo ng mayor. Kaya nataranta siguro sila, di ba? Uy, tatakbo si Isko, mawawala na ako sa pwesto. Kailangan natin gumawa ng magtrabaho, kaya kailangan nating magtrabaho ng gusto. Okay sana yung ginagawa natin, nagtatrabaho tayo ng ganyan, makikita ng mga Manileño na may ginagawa tayo, pero it's too late. Uulitin ko po, it's too late. Kasi nga po, ang haba na po nung 2 taon. Ang haba na po nung 2 taon na nakalipas. Bakit ngayon lang tayo nagpursige at ngayon lang tayo gumawa ng gumawa? Dapat po, ayan po, umpisa pa lang, ginawa na natin ganyan. Kung ginawa nyo yung mga ginagawa nyo ngayon, na panay proyekto, panay patayo ng mga eskwelahan, tulad nung ginagawa ni Isko. Diba? Kung talagang tinututuo nyo yan noon at talagang sineryoso nyo noon talagang ngayon hindi tayo kakaba-kaba. Wala sana tayong kalaban baka si Isko Moreno hindi na lumaban. Kung talagang napakaganda ng mga ginawa natin, nagpatayo tayo ng ano-ano dyan ng mga papakinabangan ng Manileño, hindi sana hindi tayo ganito ngayon. Diba? At ano ba yung ibang mga survey na nakita natin? Kasi lahat nakita ko mga survey, lamang si Isko 74% Tapos the rest, bahala na kayo maghati. Hatiin yung 4 o 5 ba kayo naghati? Kasi alam mo, hindi ko na alam dito sa lungsod ng Maynila, ang dami palang tumatakbo. Hindi ba ng Comelec yan? Ano ba yung nila? Ano ba yung nakain yan, pinagtatakbuhan yung mga yan? Di ba yung mga iba, alam naman nila kasi, alam nyo yung eleksyon kasi kung ikaw, ako kakandidato. Ako kakandidato Alam ko na kagad kung kaya kong manalo o hindi. Di ba? Kung ako'y talagang wala naman talaga akong kapag-apag-asa, naku, di umpisa pa lang ayaw na ako.
Di ba? Kaso, umpisa pa lang, alam na natin na wala tayong kapag-asa. Yung mga tumatakbo, ay mga ilang tumatakbo dyan na parang ay nililinya ko na sila sa mga nuisance candidate. Di ba kasi pilit na nagpupumilit na tumatakbo, nagpupumilit na kung makapwesto, baka sakaling maasa siguro sa tsamba. Di ba? Wala. Sa eleksyon, walang tsamba. Di ba? Hanggat wala ka pang napapatunayan, wala. Hindi mo ma-achieve yung nalo sa eleksyon. Tandaan nyo po yan. Kasi kung yung iba, hindi natin alam kung talagang gusto nilang maglingkod na kaya sila tumatakbo o ewan ko ba kung anong gusto nila. Kasi alam naman nila na hindi naman sila mananalo. Talagang ewan ko ba pinagkakalat pa na sa survey, ganun, survey lang yan. Sa personal daw, talagang sila yung mangunguna. Ilang beses ko na narinig yan sa mga kandidato noon pa, yung mga kulelat. Dapat nagkakaroon ng rules. Oo, nagkakaroon dapat ng rules dyan. Kung na yung kulelat na kandidato, dapat binibigyan ng punishment. Di ba? Yung, halimbawa, ang pinaka-maximum lang natatakbo sa isang city o tatlo lang. Pag may lumagpas na 4, doon na lalabas yung rules. Doon na magkakaroon ng paano yung rules na kung matalo o maging kulelat ka sa eleksyon, dapat pagwawalisin ka sa community. Buong community ng city ninyo magwawalis ka ron 1 linggo. Kung hindi mag-ayawan lahat yan. Di ba? Kasi yun ang hirap kasi sa atin na pagbibigyan tayo porque karapatan natin lahat na tumakbo, karapatan ng bawat Pilipino yun, kung sino-sino na lang ang tatakbo. Di ba? Kasi kung ganyan ang iisipin natin na pwede tayong tumakbo, ano naman iisipin sa iyo ng mga taong bayan? Di ba? Alam mo naman na wala, papadagdag ka pa sa babasahin sa doon sa may listahan ng mga iboboto Di ba? Kaya yung mga susunod daw, tigas ng ulo nyo. Di ba? Itong eleksyon dito sa Maynila, alam mo eleksyon dito sa Maynila, pati yung mga kandidato, yung ilang kandidato, talagang lahat sila yung number 1. Lahat sila gusto nila sila number 1. Gusto nila silang pag-usapan. Naku po, Mario Joseph, malabo pa sa sabaw ng pusit yan. Alalahanin ninyo, kalaban ninyo si Yorme. Handa, napakahirap banggay ni Yorme. Oo, natanong ko na yan Lagi ako nag-iikot ako dyan Di ba? Nag-iikot ako dyan, sinatanong ko. Laging sagot sa akin na mga iniikutan ko, pare. Itala mo na. Di ba? Kasi yung mga iba, kumukuha lang ng ayuda yan. Di ba? Si Isko pa rin ibuboto niyan. Kaya tandaan nyo po yung lumalabas po na dumikit na itong si Lacuna dito kay Isko. Malabo pa po sa sabaw ng pusit yan. Magandang gabi po at God bless.